Hi everyone! Hello, hello, hello. Ayan. Um, anong oras na ba sa Pinas? I'm not sure. But, hello sa lahat ng nanonood. Hello, 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 hello. I'm in America! Yay! Hello! Yes, nandito na po ako sa America. And then, super blessed, super thankful to God na naging okay yung flight namin. Tsaka medyo nagka-problema lang. Muntikan na, pero God didn't let that happen. So thankful talaga. So thankful kay Lord dahil ginabayan niya kami, sinamahan niya kami sa biyahe namin, guys. Sobrang yung nangyari, traumatic talaga. As in, nakaka-trauma yung nangyari. But, yung sa flight, nung nasa LA, pagkatapos nung nag-land na kami sa LA, sobrang traumatic yung experience ko. Ako, well, sa ano ko naman, he was like, chill lang. Kasi syempre, bata, wala naman siyang alam. So, I was really, medyo chill lang ako. Pero deep inside, I was really like, takot. Kasi, I'm in a foreign country. Charot. So, ayun, I'm just so happy na nakarating kami ng safe, na hindi kami pinabayaan ni Lord sa biyahe namin. Until makarating kami. So, we're here now in America. Hello! This is the reality. Welcome! So, ayun guys. Gusto ko lang mag-update sa mga viewers ko dyan na yeah, we are here, we are safe, and thank God, nakarating ng safe. So, ayun, medyo nag-a-adjust pa ako guys, kasi alam nyo na, dito, kasi anong oras na ba dito? Yung oras dito guys, magkaiba dyan sa Pinas, dito 5 p.m. So, 2:05 p.m. Hapon na siya, 2:00. Diyan sa Pinas, I think, di ko talaga sure. Nalilito ako guys sa oras sa Pinas, saka dito, nakakalito talaga. Pero, ano ngayon dito? Sabado. So, I think, dyan sa Pinas, 4:00 ng madaling araw. Yes, tama. 4:00 ng madaling araw ng linggo. Dito, Sabado ng hapon, 2:00, Sabado. So, ahead kayo dyan, guys. Ayan, gusto lang mag-update na nandito na kami. Tsaka, ano dito guys, sobrang lamig. Hindi naman siya nag-i-snow, pero sobrang lamig. Doble-doble yung damit ko guys, kasi malamig talaga siya dito. As in, malamig. Meron naman, dito, yung heater. May heater dito, na kapag malamig sa labas, may heater dito sa loob na wino-warm niya yung buong house. Tapos, pag naman sobrang init sa labas, like summer, merong AC na nagko-cool din sa house. So, pero, yung skin natin is made in the Philippines, diba? Sobrang sensitive niya sa cold. Kaya, kahit simpleng cold lang, para sa atin, sobrang lamig. But, guys, hindi ko pa alam kung ano ba hindi ko pa siya, like, hindi mo malalaman yung totoong lamig pag hindi ka nakarating dito kasi sobrang lamig. As in, sobrang lamig. Grabe. Sisipunin ka sa sobrang lamig. Sobrang lamig talaga, guys.
Hindi nga yan nag-snow ha. How much more pa kaya pag nag-snow? So, medyo hindi tayo prepared doon sa lamig-lamig na yon. Hindi tayo prepared. I wasn't prepared. So, medyo na-shock ako doon ng konti. So, ayun. You have to have like thick coat talaga pag lalabas ka ng bahay. Which I have naman. Kaya, but sobrang lamig pa din, you know. Ay, sobrang, yung tatamarin kang maligo talaga. Yung parang ayoko maligo. Pero no worries kasi meron silang dito heater. May yung sa bathroom, merong heater na may hot, cold ganon. So you just have to adjust na lang. Yun lang. Yun yung maganda kasi hindi ka na mag-iinit ng tubig. Hello. Hindi na. So yun yung maganda. At saka guys, grabe yung environment dito, sobrang tahimik. Parang mabibingi ka sa sobrang tahimik. Like, wala ka maririnig. Sobrang tahimik lang. Tapos, pag lumabas ka ng bahay, madalang ka lang makikita ng tao sa labas. Like, pag lalabas ka ng bahay, ikaw lang mag-isa. Asa naman tao? Ewan ko, nandun sa bahay nila or nag-work, I don't know. Medyo creepy sa ganung part kasi syempre sanay tayo sa Pinas, sanay tayo ng marami tayong nakikitang tao, naglalakad kahit saan, marami makikita dito. Oh my goodness, parang may tao ba dito? Nasaan sila? Wala akong makita. So, ganun yung feeling. Parang pag naglalakad ka, feeling mo, walang tao, ako lang mag-isa. Well, naglalakad ako kasi yung anak ko, nag-aaral siya. You know guys, dumating kami dito Sabado, tapos enrolled na yung anak ko, nasa Pinas pa lang kami, enrolled na siya. So, nung Lunes mismo, nag-start siya mag-school. So, walking distance lang naman yung school niya dito. Hinahatid ko siya kasi 8 yung pasok niya. So, hinahatid ko lang siya doon, walking distance, malapit lang. Tapos, yun, sobrang lamig. Tsaka, sa morning, may makikita kang mga tao, bata, kasi papasok sa school. But other than that, pagkatapos ng maghatid ng bata, wala kang makikita. Wala. As in, ikaw lang, hello, may tao ba dito? Katakot, diba? So, ayun lang. Yun yung parang natatakot ako na, bakit kidnapin ako dito? Tapos, yung store nila, guys, yung mga store nila, yung mga buildings na yan, pagtingin mo sa labas, wala ding tao. Wala, pero pag papasok ka sa grocery store, ayun, nandun yung mga tao. Madaming tao. Pero sa labas, wala kang makikita, guys. Isa, may makita ka isa, minsan wala pa. Minsan, okay, dalawa. Minsan, wala talaga, as in. Tapos, parang nakaka-intimidate pumasok sa mga stores. Kasi parang, matatakot ka kung, ano ba to? Store ba talaga to? Bakit? Ang tahimik, diba? Ba't yun to? Ba't yun to store nila? Ang tahimik, parang walang tao. Pero pagpasok mo, maraming tao. Maraming namimili, ganun. Ano lang, parang shocking. Kasi, ibang-iba, yung environment, ibang-iba. As in, iba sa nakasanayan ko. Kasi sa Pinas, syempre, kahit saan ka tumingin, maraming tao, di ba? Parang, sanay tayo sa maraming tao. Tapos, pag wala ng tao, katakot. Parang, ako lang mag-isa. During the day kasi guys, ako lang mag-isa dito since dumating kami dito. Kasi yung anak ko nag-aaral siya. Tapos doon siya nagla-lunch sa school niya. Tapos yung asawa ko, kasama namin sa Lunes. Well, nagtatrabaho siya. So ako lang naiwan dito mag-isa. So, yung ginagawa ko, napapatugtog ako ng music para basagin yung katahimikan. Tapos kumakata kasi, kakatakot talaga dito.
Ay, hindi mo siya nakakatakot dito. Yun lang, I just don't like the feeling na parang yung boses mo sobrang taas kasi walang tao, wala ka narinig, kundi sarili mo lang. So medyo, I don't like that feeling na, ako lang mag-isa. Kaya minsan, pag may kumakalabog ng konti, ano yun. Kasi, nasasanay ako na tahimik siya ng sobra, na wala kang maririnig. So, pag may narinig na ako nakalabog, tatakot ako. Nung isang araw nga, kasi may tumakatok dito, kinakabahan ako. Sabi ko, wala naman kami na-expect na tao. Ano ba yan? Sino ba yan? Takot ako, guys. Pero, ayun, masaya ako dito. Yun lang, kailangan mag-adjust. Adjust sa culture nila. Adjust ka sa pamumuhay nila, kung paano sila dito. Sobrang adjust. Kasi dito yung nakasanayan ko. Natin, di ba, hindi tayo dito sanay. Kahit yung weather, I'm not that prepared, na ganito pala siya kalamig. Kahit walang snow, much more pag may snow, di ba, sobrang lamig. Kaya, super adjust. Hindi siya madali. Nung mga ilang araw ko dito nga, umiiyak ako kasi, ito na yung reality Ito na yun. Ito na. Nandito ka na. Diba? Hindi naman umiiyak ako kasi nahihirapan ako or namimiss ko sa Pinas. Hindi naman ganun yung feeling ko. Yung parang, I feel lonely. Walang ganun. Yung pressure lang na nakaka-pressure siya na, okay, ito na yung buhay ko ngayon. Nandito na ako ngayon. And this is for good. Diba? So, nakakapanibago, kaya naiiyak ako na hindi ko maintindihan yung sarili ko. Kasi marami akong kailangang i-adapt, i-adjust, mga bagay na hindi naman, kahit yung weather sobrang lamig, syempre hindi tayo sanay, konting lamig lang sa konting ulan lang sa Pinas, lamig, hindi mo malalaman ito ang lamig pag hindi ka nakarating ng US, sobrang lamig. Grabe. Tapos mahangin pa, ganun. So, super adjust. Mahirap pala pag nakasanayan mo ang isang bagay, tapos mag-adjust ka kasi ito na yung buhay mo dito ka na hindi na dito. So, kailangan mo mag-adjust. Kailangan mo i-adapt. Maraming kailangan i-adjust. So, may konting pressure lang sa part doon. Pero, masaya ako na nandito, kasama ko siya, masaya kami. Hindi lang talaga maiwasan na, syempre nanibago, kasi hindi naman madali mag-adjust sa mga bagay na nakasanayan mo. So, mahirap din naman siya, pero, okay lang kasi little by little naman makakapag-adjust din ako, masasanay din ako, I'll get used to this, sa lahat. So, okay lang. So, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, gustong i-share. Pero, kasi may lakad kami, importanteng lakad namin. So, but, I will post videos here, yung mga pinagdaanan ko, yung mga interviews ko, para mga requirements na kinailangan ko bago ako nakarating dito, para makatulong sa iba na under K1 visa din. Gusto ko makatulong sa inyo, so gusto kong mag-post ng mga videos na makakatulong sa inyo. And it's not I am not an expert or anything. This is just based on my personal experience lang. But I just want to share it to you para makatulong sa inyo if ever na you need it. Kasi when I started the application kasi I was like
very panicky, very paranoid. Ano bang kailangan kong gawin? Ano bang kailangan kong dalhin? Kumpleto ba yung requirements ko? Kasi ayokong ma-delay. Kasi kulang yung requirements ko. So, I have to make sure na I have everything I need bago mag-interview, bago sa medical exam, bago yung CFO, or kahit bago umalis, I made sure na I have everything we need kahit sa immigration. Kaya, gusto kong mag-post ng mga videos na ganun para din may guidance kayo. Yung mga under K1 visa dyan, gusto ko mag-post ng videos na ganun para may guidance kayo. Kung paano, kung anong dapat dalhin, mga ganun. So, it's just based on my experience lang naman. So, if ever you need it, you can watch it. And then, so, ayun lang muna for now. And see you on my next vlog. Thank you so much for watching. God bless you guys.